Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga kakaibang batas sa Pilipinas na bihira mong marinig at siguradong hindi mo akalaing umiiral pala hanggang ngayon. Kumusta mga kois? Ako si Kuya Nose at welcome sa ating channel kung saan hatid ko sa inyo ang mga kwento, trivia at kaalaman na siguradong ikakagulat nyo. Kaya tara, simulan na natin. Ito ay isang batas na hindi pa tuluyang pumasa pero sobrang kakaiba kaya sumikat ang tinatawag na Anti-Planking Act noong 2011. Alam nyo ba ang planking? Ito yung trend doon na nakahiga lang ang isang tao sa kakaibang lugar. Parang tabla lang tapos kuha ng litrato at share sa social media. Maraming kabataan ang naging creative sa planking sa ibabaw ng kotse, sa kalsada, sa gilid ng building na sobrang delikado. Dahil dito, nagkaroon ng panukala na naglalayong ipagbawal ang planking bilang paraan ng protesta o pagpapakita ng saloobin para maiwasan ang aksidente o pinsala. Halimbawa, kung may mag-plank sa gitna ng highway, delikado hindi lang sa sarili, pati sa motorista at sa iba pang taong dumaraan. Hindi man ito naging batas at hindi umabot sa full law. Pinag-uusapan pa rin siya hanggang ngayon bilang isa sa mga pinaka-weird na panukalang batas na dumaan sa Kongreso. Kaya kahit nakakatawa sa una, may aral dito. Pangalawang batas, no helmet, no ride law for safety. Alam naman natin na kailangan magsuot ng helmet bago makapagmaneho ng isang motorsiklo. Pero sa ilang lugar sa Mindanao, bawal rin magsuot ng full face helmet sa kalsada. Sa San Carlos City, Negros Occidental, bawal ang full face helmet sa loob ng city proper simula Marso 2024. Ginawa ito para maiwasan ng mga riding in tandem na crimes. Pinapayagan lang ang open face o half face helmets. Kaya kung magbiyahe ka, kailangan ng dalawang helmet. Full face para sa labas, open face helmet para naman sa loob ng lungsod. Look, he's going to try. The two passengers jumped off. That would obviously be excess passenger plus crash helmet. Kahit may pambansang batas, Motorcycle Helmet Act 2009 na nag-oobliga sa lahat na magsuot ng standard helmet, ang mga lokal na ito at ang ordinansa dito sa loob ng lungsod ay mahalagang sundin para maiwasan ang multa at kasiguruhan ng kaligtasan ng bawat isa. Alam niyo ba na itong batas na ito ay medyo weird at kakaiba? Sa Benilonan, Pangasinan, bawal ang chismis na walang basihan. Kung mahuli ka nagpapakalat ng fake news o maling chismis, pwede kang pagmultahin ng 500 piso hanggang 1,000 o ipatawag sa barangay. Ayon kay dating barangay Captain Danilo Tabucol Sr., layunin nitong pigilan ang pagkasira ng reputasyon ng tao dahil sa maling salita para ipakita na ang Benilonan ay isang maayos at ligtas na lugar. May ordinansa sa Pilipinas na bawal magpakawala ng mga lobo sa ere dahil lubos itong nakakasira sa kalikasan, lalo na sa ilog o dagat. Ang DENR ay naglabas ng warning at panawagan noong 2019 na huwag magsagawa ng mass balloon release events dahil sa epekto nito sa kapaligiran. Kapag pinakawalan natin ang lobo, saan kaya ito napupunta? Hindi ito basta naglalaho sa ere. Sa totoo lang, bumabagsak ito sa lupa o sa dagat. At kapag napunta ito sa karagatan, malaking panganib sa mga hayop gaya ng pagong, isda at ibon na pwedeng mapagkamalan nitong pagkain. Bukod pa doon, ang lobo ay nagiging basura sa kapaligiran. Kaya ang simpleng pagpapakawala ng lobo, nagiging sanhi ng polusyon at nakasira sa kalikasan. Kaya sa ilang lugar, may ordinansa na nagbabawal sa balloon release. At kapag lumabag ka, pwedeng magkaroon ng multa o parusa. Itong huling batas na babanggitin ko, isa sa mga batas sa Pilipinas na kakaiba. Alam mo ba na sa ilang lugar sa Maynila, bawal ang magsampay ng damit sa labas ng iyong bakuran? Sa ilang barangay sa Maynila, may ordinansa na nagbabawal magsampay sa harap ng bahay o sa kalye
Bakit? Una, para mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kalye. Imagine, maraming damit na nakasabit at nakakalat sa kalsada. Medyo masakit sa mata, di ba? Pangalawa, para maiwasan ang sagabal o panganib sa kalye. Maaaring makaharang ang damit sa mga pedestrian o sa kalsada, lalo na kapag malakas ang hangin. Pangatlo, ang mga residente na lalabag sa patakaran ay may multa o babala mula sa barangay. Kaya mas safe, mas legal kung maghahanap tayo ng lugar may hindi nakakaistorbo tulad ng loob ng bahay, balkonahe, sariling bakuran gamit ang sampayan. Ikaw, alin dito ang pinaka-weird para sa'yo? O baka may alam ka pang ibang kakaibang batas sa inyong lugar? I-comment mo na yan sa baba at baka ma-feature pa sa next episode. Huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe sa channel na ito para mas marami ka pang matutunang kaalaman at kwento. Ako si Kuya Nos, nagsasabing kung gusto mong mas maging matalim, dapat makinig ka dito. Hanggang sa muli.